Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. It's 1:30 in the afternoon here in the Philippines at pag-usapan natin itong breaking news. Ngayon lang ito na itong si Remulla ay nagpapamedya na naman at in-announce ni DOJ Remulla na ipinagliban o pinospone yung paghahain kay Teves, ni Congressman Teves, no? So postpone na naman ang yung formal na pagkaso dito kay Congressman Teves. So yan, alamin ang buong detalye na yan. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share tong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman guys kakalat itong balita natin sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayo mag-like and share. 1, 2, 3, go. Okay, naka-like and share na lahat. Okay, and also guys, subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go. Thank you very much. And also guys, shout out pala kay Coach Bors sa Negros Oriental State University sa Dumaguete. Okay? Shout out sa iyo, Coach Bors, and sa aming minamahal na si Dr. Carlo Bernaldez of Negros Oriental State University. Okay. So moving forward, no? In-announce dito kay Secretary Remulla na ipinagliban o pinospone ang paghahain ng kaso kay Congressman Teves, no? At may video akong ipapakita sa inyo mamaya tungkol dito. Okay? So, Remulla said na ang mga suspect raw, yung 6 o hanggang 7 na suspect ay huminto sa pakikipagtulungan sa authorities. Meaning noon, sinabi nila na they are willing to help, they are willing to testify kung sino yung mastermind, ganon, ganyan. Pero ngayon, huminto na raw sa pakikipagtulungan. Yan ang ating alamin kung bakit huminto, no? So, kaya ito ipinagliban at pinospone ang paghahain kay Congressman Teves na bigyan ng formal na kaso. Na-postpone dahil nga hindi na mag-cooperate itong mga suspect, di ba? Yung nakita natin noon, no? Pagkatapos ng yung tinira nila yung governor, nadakip kaagad at least 6 to 7 suspect ang nadakip doon. No, yung mga unang days, they're willing to help the authorities. Ngayon, hindi na raw. Okay? Ang rason raw dito na hindi na makipagtulungan dahil meron na raw itong mga lawyer. Okay? Meron na daw itong mga lawyer. Yan ang sinabi ni Remulla. So, sabi pa nga ni Remulla, meron daw mga nagbayad sa kanilang mga lawyer. Kung sino man, di natin alam. Okay? So, ating panoorin itong video na ito, no? Tungkol ito sa bakit ito na-postpone ang paghahain ng kaso kay Congressman Teves. Korte ay dadaan muna sa DOJ prosecutors ang paghahain ng mga reklamo. Ayon sa Ayan. SMNI. Truth that matters. Ipinagpaliban ng NBI ngayong araw ang paghahain ng patong-patong na reklamo laban kay Congressman Arnie Teves kasunod ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Decamo. Si Margot Gonzalez magbabalita live. Margot, magandang gabi. Kyle, magandang gabi. Ayon kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, huminto na yung mga sospek sa pakikipagtulungan sa kanilang investigasyon hinggil dito sa Digamos Lane na siyang naging dahilan kung bakit kailang iantala o ipagpaliban ang paghahain ng murder complaints ngayong araw laban kay Congressman Arnie Teves Jr. Di natuloy ngayong araw ng Lunes ang NBI sa paghahain ng mga patong-patong na reklamo laban kay Congressman Arnie Teves Jr. gaya ng naunang anunsyo ng Department of Justice o DOJ. Ito ay may kaugnayan sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Decamo at sa 9 na iba pa noong March 4. Ayon kay
Ayon kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, ito ay dahil nasa 6 hanggang 7 suspect ang ayaw ng makipagtulungan sa mga otoridad at huminto na sa pagbibigay ng salaysay pagkatapos makakuha ng pribadong abogado. When we were already pursuing the participation of Congressman Teves and getting all the statements in, many of them had lawyered up already by this time. Meaning by lawyered up, they were provided with lawyers by some people who are paying for their lawyers who were not there before. And So siguro, itong mga lawyer na binigay, maybe they told already na ayaw nang makipagtulungan dito, di ba? So, yan kasi ang tanong natin bakit hindi noon pa hinain yung kaso? Bakit ngayon hanggang matapos na hanggang ngayon ayaw nang makipagtulungan yung mga suspect, di ba? obviously, there's some people are interested in the statements that they want to give, and now they don't want to cooperate anymore with the authorities. So that is one aspect that happened. One thing that happened that made us, of course, review everything that is there within our grasp. So that's the reason why there is a bit of a delay. Pero giit ng Yan ang tanong, sino may kasalanan dyan? Bakit noon willing mag-testify, willing makipagtulungan yung mga suspect, ngayon ayaw na. Dapat noon pa yan sinampan nyo na ng kaso dapat yun, nakipagtulungan na yun. Ngayon, nakapag-isip na, nabigyan na ng mga lawyers, ngayon ayaw nang makipagtulungan. Remulla, dapat noon pa yan, sinampahan nyo na. kalihim, Kyle, hindi ito magiging hadlang para hindi sila makapaghahain ng mga naaangkop na kaso laban kay Teves. Sa katunayan raw, inaasahan na nila na mangyayari ito maging ang posibleng pagbaliktad ng mga testimonya ng mga suspect sa mga susunod na araw. Matatandaan na una ng kinanta ng ilang mga suspect si Teves bilang siyang nag-utos sa pagpatay kay Digamo. And we suspect that they will be changing their statements later on. And they will make a recantation of sorts. But we're not afraid of that. Kasi itong si Remulla, hilig kasi magpapamedya. Noon sabi niya 100% na itong solve. Ngayon, hindi pa pala 100% solve kasi yung mga suspect nag-back out na, ayaw nang makipagtulungan. Di ba? So, kayong mga audience ko dito, anong masasabi nyo dito sa pangyayaring ito? No? Na nag-back out o ayaw nang makipagtulungan itong mga suspect ngayon? Ano kayang posibleng mga dahilan bakit ayaw na nilang makipagtulungan? Mag-comment, mag-react at babasahin natin yan sa comment section. Okay? Ano sa palagay nyo? Ano sa tingin nyo? May nagkamali ba dito si Secretary Remulla? May pagkukulang ba? Okay, comment down below, okay? Alamin natin ang inyong mga opinion, ang inyong mga ideas dyan, okay? So guys, like and share this video para kakalat naman ito sa taong bayan, and subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Ito yung update tungkol kay Teves. Okay? Ina-update ko lang kayo because dito sa ating channels, dito sa ating page, maraming interesado dito sa topic tungkol kay Teves. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day. God bless inyong lahat.